Jose, anak, ayos ka lang ba? Kanina ka pa nakaupo dyan ah. Ay, Itay, kayo pala. Ah, kasi po, nalulungkot ako. Dahil po ba ang araw na ito? Siyempre anak, ngayon ang ikasampung taon ng pagkamatay ng inay mo. Makakalimutan mo ba yun? Ay, anak ko. Naaalala ko sa iyo ang mahal kong si Raquel. Nangungulila pa rin ako sa kanya. Ako rin po, Itay. Minsan po, pakiramdam ko, nag-iisa lang ako. At nitong huli, Ano yun anak? ang mga kapatid ko po kasi, lagi na lang nila akong iniinsulto. Sabi nila, napabaliw na ako. Lahat na nga ginagawa ko para magustuhan nila ako. Pero tingin pa rin nila sa akin, walang kwenta. Ganun ba po tayo? Jose anak, ikaw ang nagpapasaya sa akin ngayong matanda ko. Masama ba kung mahal na mahal kita? Nalulungkot lang po ako. Kami na po ni Benjamin na walang nanay. Tapos, ayaw ko sa akin ng mga kuya ko. Bakit po kaya, Itay? Jose anak, halika. May sasabihin ako sa iyo. Dapat, maging masaya ka. Dahil natutuwa sa iyo si Jehovah. Mahal mo ang katwiran na pinatunayan. Kaya ano mo pagsubok ang pagdaanan mo? Pagpapalain ka dahil malapit ka kay Jehovah. Mabait kang bata. Makikita mo, matutuhan ka rin mahalin ang mga kuya mo. Huwag ka nang malungkot. Sige, kunin mo yung dala ko. Nandiyan, malapit sa bangko. Dala-dala niyo po pala ito kanina. Para sa iyo yan. Sige, buksan mo. Ano po ito? Itay, ang ganda po nito ah. Isukat mo. Bagay na bagay yan sa isang makisig na lalaking gaya mo. Alam mo anak, pinasadya ko yan. Binantayan kong mabuti ang pagtahid yan para sukat na sapat sa iyo. Jose, halika. Alalayan mo ko. Ihatid mo ko sa toda ko, anak. Nakita niyo ba kung paano inaagaw sa atin ni Jose ang ating ama? Ang lakas ng lobo, hindi na nahiya. Lagi na lang niya tayong sinisiraan kay Itay. Nakakayis ka. Ang ganda niya. Parang manok. Putak lang putak. Walang tigil ng bunganga. Pero kung tutusin, mali naman talaga yung ginawa ni Dan, Gad at Nephtali. Tama lang naman talaga na isumbong sila ni Jose kay Itay. Pero napasama kami dahil sa sobrang pagiging magwis ni Jose. Mamaya niyan, wala tayong kamali-malay. Gumagawa na pala si Jose ng kwento para makuha ang loob ni Itay. Anong gagawin natin? Aba, tingnan mo nga naman. Ito na ang taga-invento ng kwento. Suminilawang kapayapaan, mga kapatid ko. Kumusta kayo? Makakatulong ba ako sa ginagawa ninyo? Napakaganda ng damit mo ah! Saan ba ang kaharian mo? Kamahalan. Sumaiyanawa ang kapayapaan, Panginoon ko, hari ng buong lupain ng Kanaan. Aray! Ang sakit! Para yatang sumobrang haba ng manggas mo ah. Ano bang tumayin niya? Hubarin mo nga yan. Bigay sa akin to ni Itay. Tinatanong ba namin? Hubarin mo yan. Anong ipinagmamalang mo? Mukha ka namang dalagang Hiteo. Tingnan mo nga yung itsura mo. Akala mo ba maiinit kami? Uy, senyor. Ano problema niyo sa damit ko? Wala. Hindi naman damit mo ang problema namin eh. Ikaw. Ngayong hinubad mo na ang damit mo, bugbog sarado ka sa amin. Bakit? Ano bang ginawa ko sa inyo? Bakit niyo ba ako ginaganito? Nakakatakot kayo. Para kayong mga leon. Aba, iniinsulto pa tayo nito. Parang leon pala ha. Hoy, bugwit ka. Alam mo bang kayang-kaya kang sakmalin at pamiluray-lurayin ng mga leon? Gusto mong subukan ko sa'yo nang makita mo ang hinahanap mo? Dapat siguro makatikim ka sa amin para magtanda ka at matuto kang rumispeto. Sa susunod, huwag kang umasang po proteksyonan kita.
Dani, ano yan? Alam ko na yan. Auxiliary pioneer ka? Wow! Ayos yan, Dani! Sumusulong ka! Sa susunod niyan, baka maging, alam mo na, maging missionary ka na. Niloloko niyo naman ako eh. Hindi, totoo ang sinasabi ko. Mabuting halimbawa ka sa amin. Di ba, Billy? Gary, sabihin mo na nga lang yung tungkol sa pelikula. Ay, oo. Dani, bukas na kasi ang premiere ng pelikula. Balita namin, may kakilala ka sa sinihan. Makakadiskarte ka kaya ng ticket para sa amin? Bukas? Yun bang pelikulang yun? Ewan. Di ba tungkol yan sa mga vampira? Hindi maganda yung mga nabasa ko tungkol dun eh. Payagan kaya kayo ng mga magulang niyo. Ba't naman namin sasabihin sa kanila? Kami lang. Gusto mong sumama? Astig daw yung special effects eh. Wala naman talaga akong kakilala dun sa sinihan. At kung meron man, hindi ko kayo ikukuha ng ticket sa pelikulang yun. Sabi na nga ba, siyempre, tatanggihan tayo ni Brother Spiritual Minded. Pasensya ka na, nakakahiya naman sa'yo. Last week, kasama mo nga pala sa paglabas ng Zero. Ngayon naman, mag-o-auxiliary pioneer ka. Ang bait-bait ah! Kuya Billy, ano meron? Wala. Kwentuhan lang. Sabihin mo na sa kapatid mo. Ito kasing si Danny. Pinipintasan yung gusto naming pelikula. Hindi yun eh. Ito kasing si Brother Gomez. Akala mo kung sinong matino. Inoobserbahan kaya kita. Noong magkasunod na dalaw ng Zero, pumartner ka sa kanya sa paglabas. At nagpapa-impress ka sa mga elder sa mga bahagi mo. Pakitang tao lang yun, di ba? Pinagbubukha niya kaming masama. At ngayon nagbabalak siyang mag-pioneer. Kritiko na siya ng mga pelikula. Magpapayag ka? Pinag-iisipan ko pa lang. Hindi ko pa nga naibibigay eh. Teka, hindi ko na gusto ang takbo ng usapan ko. Tigilan mo na nga siya, kuya. Kita tayo sa school, Danny. Dani, wag na wag mong sasabihin sa iba ang tungkol sa pelikula. Ah. Subukan mo lang. Ready ka na ba, Danny? Iyakin na daw tayo ng ibigyan mo. Opo man, sunod na ako. Dani, bakit hawak mo pa yung application mo? Kala ko ba, bibigyan mo ngayon ngayon? Nandiyan ba si Brother Torres? Bigyan mo na. Hindi pa po ako sigurado eh. Bakit nagbago ang isip mo? Hindi ko po kasi alam kung kakayanin ko. Teka, bakit mo ba gusto mag-pioneer? Para kayo po ba? Yun naman pala eh. Ibigay mo na yan. At hayaan mong tulungan ka, di ba? Sige na nga po. Pwede bang sa inyo ko na ibigay? Kayo naman po ang sekretary. Oo naman. Ibibigay ko na to kay Brother Torres. Hintayin na lang ako sa labas. Anak, may problema ba? Mukhang malungkot ka. Medyo hindi po okay, ma. Gusto ko po mapasaya-saya ako ba, pero kasi yung mga kabataan sa kongregasyon, sabi nila nagmamagaling ako. Nagpapaligtas lang daw ako sa mga elder. Tingin ko, ayaw nila sa akin. Mahirap nga yan, anak. Pero di ako nakikita ni Jehovah ang nangyayari. Kung minsan, pinahihintulutan ni Jehovah na makaranas tayo ng mga problema. Pero sa bandang huli, hindi niya pababayaan ang mga tapat sa kanya. Alam ko po yun, ma. Wala din sinasabi yun ni Papa. Oo, at sinasabi rin niya na kapag sinuway mo si Jehovah, Alam ko po, kapag sinuway mo sa Jehovah, sa bandang huli, hindi magiging maayos ang mga bagay-bagay. Sana, buhay pa si Papa. Miss na miss ko na siya. Jose, may mensahe ako mula sa aming Panginoong Putipar. Ano yun, Taranta? Sino ang lalaking ito? Binili ng ating Panginoon ang alipin ito. Siya si Yasin, taga-Kanaan. Ibinili siya sa akin ni Putipar. Pero ikaw daw ang magpapasya. Yasin, maligayang pagdating. Mula rin ako sa Kanaan, sa Kiriat Arba.
Alam ko po ang lugar na iyon, Panginoon. Noong bata ako, nagpapastol ako ng mga kambing ni Itay sa mga buron ng Kiryat Arba. Huwag mo kong tawagin Panginoon, Yasib. Alipin din ako tulad mo. Kasi na lang, hindi lang basta alipin si Jose. Sa kanya pinagkatiwala ng Panginoong Potifar ang buong sambahayan. Hindi na nga alam ni Potifar kung ano pa ang pag-aari niya eh. Maliban sa tinapay na kinakain niya. Tahal ka. Tama na. Sobra na yung sinasabi mo. Kasi nagsasabi lang ako ng totoo. Si Potifar man ang Panginoon, si Jose naman ang nakakasiwa sa bahay at sa mga gawain ng Panginoon. Kaya tandaan mo, ikaw at ang lahat ng nasa sambahayan ito, ay kayo si mananagot. Yesib, anong trabaho mo? Mukha ka kasing mabusi at malakas. Noon po, tagapag-alaga ako ng awa namin. Pero nung maging alipin ako, sinanay ako sa gawaing bahay, lalo na sa paghahanda ng pagkain. Mabuti, pwede ka sa gawa ng serbesa. Kailangan ayusin ang impakan. Mukhang kaya-kaya mong buhatin ng mga sako ng sibada at tapayan ng serbesa. Tahal ka, ikaw na ang bahala sa mga gagawin ni Yesib. Jose, paalisin mo na ang mga alipin. Dapat nagtatrabaho sila, imbis na makapagkwentuhan sa'yo. Ano pong may maglilingkod ko? May problema mo ba sa bahay? Tinatanong mo ba kung may problema sa bahay, Jose? Hindi ba't nangatasan ka ng asawa ko sa kanyang mga pag-aari ay naging mas mabuti na ang lahat? Naaayos mo ang mga bagay-bagay bago pa magka-problema. Ngayon na kami nakakita ng gaya mo, Jose. Iba ka talaga. Magpapaalam na po ako, Dina. May pinapagawa sa akin ng Panginoon. Nagbilin siya na, Wag! Dito ka lang! Oy kayo, iwan niyo muna kami. Labas muna kayo. Sige na. Labas! Labas! Jose, sandali lang. May problema nga pala ako. At ako tutulungan mo ako. problema? Teka, tatawagin ko lang po mga kasamahan. Pwede niyong sabihin sa amin para masolusyonan namin agad. Huwag Jose, huwag ka na magtawag. Nakakahiya kasi. Hindi ito dapat malaman ng iba. Ano po yun? Lagi na lang ako nag-iisa. Pero meron kayong mga aliping babae. Nandiyan lang sila sa labas. Wala namang kwenta ang mga yun. Wala akong kaibigan. Isa pa, napakalayo ng mga kamag-anak ko. Bihira kami magkita ng asawa ko. Siguro, hindi na niya ako mahal. Jose, napakasarap mong kasama. Napakabait mo at pasensyoso. Pareho tayo. Malayo din ang pamilya mo. Alam kong nauunawaan mo ang nararamdaman ko. Jose, napakahusay mo talaga at napakakisig. Napapakita ko sa iyo kung paano mahal. Kaya mo akong paligayahin, Jose. Sibingin mo ako. Halika sa silid. Sibingin mo ako, Jose. Tumigil ka! Mali yan! Maraming beses ko na itong sinabi sa iyo at hindi magbabago ang isip ko. Hindi alam ng aking Panginoon kung ano ang nasa akin sa bahay. At ang lahat ng bagay na kanyang pinakakilig ay ibinigay niya sa aking kamay. Walang sino mong mas dakila kaysa sa akin sa bahay na ito. At hindi niya pinagay sa akin ang anuman maliban sa iyo. Dahil ikaw ang kanyang asawa. Kaya paano mo magagawa ang malaking kasamang ito at magkasalangan laban sa Diyos? Alis na ako. Jose, sibingin mo ako. Mga gwarda! Hoy, suplado, ba't ka nagmamadali? Kayo pala. Bibigay. Hi, Ana. Sorry, nag-bail na kasi. Makulan na ako.